Hello, good afternoon to all guys, to all my friends and amiga. Of course, to all upcoming followers ko po, thank you sa lahat sa walang sawang support sa aking YouTube channel po. At siyempre, sana ay you have to do or something to like, to share, or subscribe po sa aking YouTube channel para may bago kong gawa na YouTube na balita. Automatic po kayong mabigyan ng notice ng YouTube. So, ngayon dito tayo magtalakay regarding po sa what we call impeachment sa ating VP Sara dahil nga sa yung what we call confidential fund kung paano nagasto, pag-withdraw, transact o paano ito na what we call na-release sa bangko po. So, siyempre, bago ma-release sa bangko yan, ay wala is aprobado po yan sa Office of the OVP. And then to the person to receive on the amount. And siyempre, yan po ang pera. Dahil nga, nagkagulo sila dahil kung paano napunta ang pera. Confidential nga, yan ang pera niyan. So, dito naman tayo sa walitig ko sa Vice Presidente. Kung magkano ang confidential fund ng ating Bangulong Bongbong Marcos and Holier ay mayroon po siyang what I call 4.50 billion po a year. That is in 2023 po. Dito po, 22. Ganyan po kalaki ang confidential fund ng ating presidente. Baka hindi niya alam kung magkano per month. Alaman ninyo, 330 po per month. Per day, 12.1 po per day. 12.1 million po per day. 330 million po a month po. Ganyan po ang pera sa Pilipinas ng kombinasyon ng Presidente of the Philippines. So dito naman tayo sa pagtalakay ng what we call pagbinta ng gold ng Pilipinas kung saan napunta ang halin ng gold na 20 tons. So 20 tons, that is 1 ton is 1,000 kilo, napakaraming pera. Yan po. So kaya na magkwenta kung paano magkwenta ng pera po. Kaya tons po usapan dyan. Kung magkano kilo, pagkano per tons o pagkano. Basta ang usapan, 20 tons of gold, bininta po kapanahon na Bongbong Marcos. Sino makaraang buwan po. So regarding po ito sa what we call pagtalakay sa ang program, binigyan po sila ng 20 days to submit ng documentation what we call papers para sa Supreme Court para mag-submit sila ng what we call expenses po. Pati Senado, dalawa sila po. Senado at Congress, so mag-submit po sila ng 20 days before 20 days. Kasi yan po ang budget na ang program na pakalang pera. So dito naman tayo sa what we call PhilHealth na 60 billion pang hindi pa nakuha. Hindi pa sinauli. Kaya nilagay sa treasury. Nilagay sa bulsa sa treasury. So makinig tayo dito sa kwentong dokumentaryo kay what they call Jessica Soho po. Okay. Healthcare system natin. Kasi yung Pangulo, hindi niya naiintindihan ng issue. Dapat nagtatanong tayo, nasaan, Mr. President, kung nakikinig ka, nasaan po yung 60 billion na pinangako nyo? Yung pinapabalik nila. Pinapabalik nila. Hanggang ngayon, hindi pinabalik. Hindi pinabalik. Now that na may call dito sa flood control, isama na natin ito ang kalusugan. Ang presidente ang may hawak, executive branch, iutos lang because the PhilHealth is under the office of the president. So bakit ngayon walang nagke-claim noon? At yun ang hindi ko maintindihan. Bakit ko kaya? Sa tingin ko, may nagkakapwanta. To
the credit of the Secretary of Health, Dr. Liachon, Secretary Erbosa, siya mismo nag-expose nito, ha? Oy, aftermath. Mhm. In-expose niya to save himself. Kasi naipit na siya eh. I've been watching you for a minute. You move like you're not carrying any weight at all. Funny you say. Hindi ako naghahangad ng bloody revolution. I just want change lang dun sa dapat managot. But those accountable na talagang dapat accountable, pangalanan na at hatulan na. Kasi kung walang nakukulong dito at walang mapaparusahan, baliwala itong nangyayari to. Kung makikita mo sa ating bansa, pag nagbukas ka ng social media, makikita mo doon labanan ng DDS, pro-BBM, pakamping, ganyan. Pero wala nag-iisip ng bandera ng Pilipinas, yun ang kulay dapat nating lahat. Wala nang Jose Rizal ngayon eh. So makikita mo, whether sa Congress, sa Senate, or sa Cabinet, wala nang ganong klaseng tao. So that particular Filipino heroism, wala na yun. And that's the reason we are failing as a country. Because wala na tayong patriotism, wala tayong heroism, wala tayong sense of sacrifice, wala tayong wisdom, wala tayong justisya para kanino. Kaya this country will go down the drain. And ang masakit na yan, maraming mga bayani ang nagpakahirap for our country na ngayon nilalapastangan. Ang kalaban natin noong unang panahon ay Kastila. Ang kalaban natin ay naging Amerikano. Ngayon ang kalaban natin, kapwa Pilipino. Naiiyak po. Hindi, ang kalaban natin, kapwa Pilipino natin. Na namumuno sa atin, na niloloko tayo. Yan ang pinakamasakit na hindi katanggap-tanggap. Dr. Liachon, maraming salamat po sa interview na ito. Maraming salamat din sa opportunity. First time dito sa Jessica Soho. Dok, kung ang Pilipinas ay isang pasyente, anong klaseng pasyente ho kaya tayo? Nasaan ho kaya tayo? Nasa ward, nasa OR, nasa ICU? Tayo po nasa ICU na ngayon. In fact, malapit ng mamatay. Oh, naku naman. Ganun ang pag-feature ko sa atin. Moribund, ibig sabihin, on the edge of dying at nasa ICU na malapit sa morgue na. Yun ang aking parang pag-picture sa sitwasyon natin ngayon. Napaka-grim. Oo, ganun ang sitwasyon natin ngayon. Yung sakit natin wala nang lunas, ganun po ba? Wala nang lunas eh. Kasi ang unang-una, yung doktor na tumitingin, walang awa. Yun ang unang-una. Gobyerno po yan. Gobyerno or cabinet secretaries. Kasi pag nasa ICU ka, di ba maraming espesyalista doon kasi maraming sakit eh. So, multi-organ failure yan eh, di ba? Pero may attending physician, yan ang Pangulo ng Pilipinas, di ba? Tapos, dito dahil ito ay health sector, siyempre, ang a-assign niya, Department of Health. Pero ang healthcare system, marami rin namang involved dyan eh. Merong LGU, may DPWH yan, may DSWD dyan, may Kongreso din dyan, may Senador din dyan, di ba? Ang problema, yung pasyenteng yon, kaya yan ay hindi nagiging viral, hindi naman nakakasigaw yung pasyente. Hindi naman nakakalakad dyan para kumuha ng guarantee letter, let's say sa Department of Health. Kaya yung kalusugan sa lahat ng issues, hindi nakakasigaw ang pasyente. Tsaka very technical kasi ang kalusugan sa budget eh. Hindi ka tulad ng baha, kung titingnan mo, yung leptospirosis. Kayo po nag-invento ng salita yun. Kasi papunta ako ng Top Avenue, nandun yung hospital namin. Nahatid ko yung anak ko sa PGH. Kalaan mo 3 hours ang biyahe ko, tapos hindi ka makababa. Bumili ka ng bota. Sabi ko, dami nagle-leptospirosis. Kung maanod ka ng baha. So, nakita mo, yung tatlong sunod-sunod na yun, pag nanakaw yun yun ang klepto. Leptospirosis, pag
ng Diyos para ipakita sa atin. Yun kasi, may ingay yun eh. May visual eh. Ang kalusugan, hindi siya nagva-viral kasi hindi siya makapag-express yung pasyente ng galit. Kasi nga, nasa ICU eh. Opo. Tapos, yung mga doktor na tumitingin, bulag eh. Bulag, hindi nakikinig. Di ba? O, since hindi ka makalaban, kukunin yung pera mo. Ganyan ang aking nakikitang sitwasyon eh. Kaya, ang health natin, pinakamalubha sa buong Asia. Tayo lang yung, despite may batas na universal healthcare, ngayon mag-aanim na taon na, wala pa rin nangyayari. In fact, nananakaw pa nga yung PhilHealth funds. Yung syntax law, niyurakan. Opo. So, ibig sabihin, tahimik kasi ang pasyente. Wala siyang ingay eh. Na makikita mo pag pumunta ka sa mga ospital, namamatay ka na lang dyan. Kung may cancer ka. Wala. Kaya nga, yung sinabi ni Pangulo na mahiya naman kayo, kasi wala na siyang particular na escape act eh. Binaha ka ng 3 eh. May Damian ka, may Eman ka, at isa pa. Anong magiging excuse mo sa taong bayan? Di sabi, mahiya naman kayo. Pero actually, yung mahiya naman kayo, nakaturo din sa kanya yun eh. Kasi unang-una, hindi mo minanage siya ng ayos eh. So nakakuha siya na ngayon during the SONA na isang malaking parang slogan. So nakita ko yan at sabi ko, ito na. Pero ngayon, nakita ko parang humihina na. Ngayon, doon sa kalusugan, nung na-discover itong mga ghost hospitals, yung 89 billion na kinuha, tapos binalik ng Pangulo September 20, walang ingay masyado dito. Ito po yung PhilHealth. PhilHealth funds. Mamaya po pag-usapan natin yan. Gusto ko lang mong tanungin kayo kasi yung inyo pong prognosis sa pasyente natin na Pilipinas, napakalungkot. Parang wala nang pag-asa. Nasa ICU na po tayo, kanyo. Mamamatay na po ang healthcare system natin. Kasi yung Pangulo, hindi niya... Hello. Guys, thank you tayo sa lahat. Dito na muna tayo. See you next time. Bye-bye. God bless everyone.